Good morning mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Updates muna tayo sa ating latest terraces and uh, ito bago ako mag-updates, mayroon akong uh, ipapakita sa inyo na pinaka-importante na i-consider natin sa pagtatanim ng iba't ibang halaman gaya ng litos. Itong magandang tanong tulad nito, pareho magkaedad lang ang mga tanim nito, pero ang tanong bakit magkaiba ang laki, hindi pareho. Yung iba, yung isang linya dito maliliit kumpara sa linya dito sa itaas. So yan, abangan nyo yan mamaya. Bago tayo magpatuloy, itutur ko muna kayo sa kaganapan dito sa ating garden, dito sa Terraces in Town. So, ulitin natin, yung tanong na yan, i-refresh natin. Gaano ba kalaki ang epekto ang sikat ng araw sa pagtubo ng ating mga vegetables? So, sasagutin natin yan pagkatapos natin mag-tour. So, dito tayo sa, kung matatandaan nyo, yung una kong ipinopost na video, yung sa pader ay punong-puno yan. So, ngayon, ubos na at bagong pananim na naman. So, ito sila. Yan. Bagong-bago na naman. Transfer lang ito kahapon. So, yung kabilaan sa taas at saka sa baba, meron ng bago. Pero sa gitna, wala pa. Kinulang yung tanim natin na bago. Dahil hindi lahat ng mga buto ay tumutubo dahil sa matinding init. So, yan. Ubos na dito yung sa pader, mga kaibigan. Tapos ito sa pangalawang set. Ito yung iceberg natin. Ang ganda tingnan. Oh. Sarap to. Very crunchy. Ito na lang yung natira dito. Tapos dyan. Ito yung for harvest ngayon. Ongoing harvesting. Ito ngayon. Laki na. So makikita nyo yan. Very live and fresh. So, tingnan nyo ang lalaki. Yan. Ito. Wow. Very green na green yung mga litos natin. Fresh na fresh. Sa kabila ng matinding init, mga kaibigan. Nakasurvive din sila at umabot sa punto na hinaharvest na natin. So yan. Ang sarap ng pakiramdam pag nag-harvest ka ng sarili mong pananim. So dahil yan dito sa mga shade net natin. So shade net lang ang katapat sa mainit na panahon. So dito tayo. Ito yung sa roofing natin na ginawang taniman. So roofing lang yan. Ulitin ko mga kaibigan. PVC roof. Dalawa pinagtakip. Pinag-isama. Pinag-isa. Kaya naging taniman ng litos na yan. Kumplito yan. Last day, ang daming sunog nito. Pinalitan natin. Bigla kasing uminit eh. Uminit bigla. Sa umaga, medyo makulimlim. So, nahuli tayo. Akala namin diretso na yan. So, biglang uminit. Tindi ng init. Ang daming namamatay. So, yan ang kailangan nating
bantayan. Kasi grabe ang init ngayon, 1 oras lang. Ito yung susunod na i-harvest natin. So sa linya na ito yung kasunod. Medyo malaki na rin, pero pwede na ito. Yan o. Yan. So ito naman yung sunod nito na baga next week siguro ito. Ito man, 2 weeks more or 3 weeks. Kasi 1 week pa lang ito galing transfer. So we need 3 weeks more kasabay nito. So yung iba dito, ilang araw pa lang ito na ilipat. Yung dito sa dulo, kagabi lang. So hindi yan magkasabay. Ito dito, yan ang i-feature natin yan. Yung experiment natin na comparison. Ulitin ko ang tanong. Gaano kalaki ang epekto ang sikat ng araw sa paglaki ng ating mga pananim? So bago yan, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and share para maging updated kayo sa ating mga ipopost na video, mga updates, mga tutorials. So habang nag-harvest tayo mga kaibigan, mayroon tayong bagong pinupunla ito. Hindi pa lahat tumutubo, no? Mayroon pang ilan na nahuli. Ito. Yan. Pero dito itong set na ito ay ubos na to. Yan, meron lang pang ilan-ilan ang natira para sa amin na yan. Pang daily na gamit namin yan. So mga nahuling tumubo. So naiiwan. Sa isang grupo na mga halaman ito nagsiksikan. May ilan talagang mahuli. Mayroon ding ibang nauna. So yung mga nahuli, yun ang ginagamit natin tuwing umaga. So yan. So salamat sa ating papagad, no? Sa taas, tumulong sa atin na mag-successful yung ginagawa natin. So yun ang isang technique bago kayo magtrabaho, gumawa ng anumang bagay, hingi muna kayo ng guidance kay Lord sa taas. So yan. Ito yung susunod natin. So kung titingnan natin mga kaibigan, itong number of leaves ng ating bagong sow, ano pa lang, 2, 3 pa lang yung leaves. So hindi pa pwede. Batang-bata pa yung makikita natin yung stem. Parang hindi pa kayang tumayo kung ihiwalay natin. So hintayin natin ito maging 4 to 5 leaves. So bago yan makarating, umabot ng 4 to 5 leaves, nasa 15 days yan. So ngayon nasa 11 pa lang ito, 11, 12. Yung isa ito, hindi 100% na tumubo. Okay lang, at least meron. Mga 9 days pa yan. So normally, yung green thumb rule, ilipat natin ng isang punla pag umabot na ng 4 to 5 leaves. At normally din, makaabot ng 4 to 5 leaves, nasa 15 days. Yung iba abot ng 16 to 17. Depende sa maraming factors kasi yan. Bakit hindi sabay-sabay. So, at ito yung pangpalasa ng aming mga niluluto. Ito yung basil. Namumunga na. Namumulaklak na. Ito yung pabango ng aming mga lulutuin. Sarap yan. So ito na mga kaibigan, balikan na natin ito. So ito yung comparison natin dito. I-picture ko lang sandali para sa mga nagbabalak magtanim.
dapat i-consider ito. So, kung makikita natin, ito, by the way, itong set na ito, pareho lang ang edad. Magkasabay lang ito sila. Pero tingnan nyo ang laki nito. Yan. Dahil nasa taas niya, mas malaki din siya sa pangalawa. Tingnan nyo. Yan. So yan kasi dito, talagang sa taas busog na busog siya sa sikat ng araw. Yung sunlight, kasi yung sunlight natin dito. Yung sunlight. Tapos ngayon, alas 6 pa lang, wala pang alas 6, tinatamaan na siya ng sunlight. Nakukuha na niya yung vitamin D na sinasabi natin. Dito naman sa pangatlo, nakukuha lang niya konti. So, iba rin yung size niya, no? Tingnan niyo yung ito muna, kumpara na natin, no? Tapos dito naman, kung compare natin to dito, may konting diferensya. So, mas malaki ito, yung nasa pangalawang line. Tapos ito ang i-compare natin. Oh, yan. Yan, oh. Magkasing edad lang yan. Pero since itong nasa baba, hindi siya nasisikatan ng araw. Sa umaga, tapos natatakpan siya dahil nasa baba. Consider ko pa yung space niya para magamit. Pero ang problema ito, hindi siya nasisikatan ng araw. Pagdating dito, natatabunan ulit. So, pagdating ng alauna, saka pa siya naiinitan dito. So, yun ang epekto. So, dapat pala, no? So, bago ka kung magplano ka magkaroon ng isang garden, i-consider mo yung sunlight, lalo na itong sunrise. Kung maganda makuha ni halaman tulad ngayon, wala pang alas 6, sikat na yung araw. Itong nasa taas, kuhang-kuha na niya yung light ng sunrise natin. Compare dito, so hindi lang yung nutrients nito, yung pagpapatubo, yung pagdilig, pare-pareho lang yan, kasi set ito. Pero tingnan nyo sa laki, iba ang nagka-difference talaga sa laki. So malaki ang epekto. Number 1, consider mo yung sikat ng araw na makuha ng tanim at least 6 to 8 hours, no? Kung hindi makuha yung 8, at least 6 o 7, maganda na yan. So yan mga kaibigan, consider mo sunlight. So yung iba dyan yung mga nutrients ng ating mga tanim, yung air nandito na yan sa palibot, yung oxygen, makukuha na natin yan. So, pareho lang yan sila ng air. Pero dito talaga nagkaiba. Based on this experiment, sunlight ang factor dito. Kaya hindi pareho ang laki. So yan mga kaibigan, tandaan, sunlight is the key factor. Number 1 key factor is paglaki ng ating mga halaman. Saka yung dito medyo matamlay. Hindi matikas, yung leaves niya kaysa dito. Kumpara natin dito, tikas na tikas dito, pero dito medyo may kalambutan. So ilipat na lang to natin dito kasi bakante naman para makabawi. Yan ang laki ng difference. Kasi leaves, number of leaves, ito ilan lang. Ito ang daming leaves, dito mas maraming leaves. So, saan to natin ilalagay? Iba ang number of leaves, yung tikas niya, yung growth, yung strength, iba kaysa dito sa taas. So, yan po mga kaibigan. Tanim lang ng tanim, huwag kalimutan, pag nagbabalak kayo maghalaman, isa ito sa pinaka-importanting tips, yung i-consider natin yung sunlight. So, ulitin kong tanong, may epekto ba o gaano kalaki ang epekto ng sunlight sa paglaki ng
ating mga halaman. Malaki po ang epekto, kaya you have to consider the orientation of your garden. Dapat ang sunrise dito hanggang papunta doon, kuhang-kuha niya. Iwasan yung mga building, natatakpan yung tanim mo. Tutulad dito, may katabi kami, kapitbahay nandito. Dito yung katabi. So dito, kuhang-kuha ng itong garden ko ay nakukuha ang sunlight. So yan po. Huwag kalimutan, tanim lang ng tanim for food security and food sustainability. Let us be happy. Kaway-kaway. Let us be healthy.